Hallelujah! Isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. Pwede po ba nating batiin ang ating mga katabi? Isang pagpalang umaga. Ayan. Araw po na ito ay araw ng pasasalamat at pagsamba sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na tapat, hindi nagkulang, kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Sinasabi po sa kanyang salita, may isa o dalawa na nagkatipon, ang Diyos po ay narito. Ito ang pagtitipon na iyong kinalulugdan, naalalang iyong ginawa. Aalayan ka ng pagsamba kung may dalawa o tatlo na nagtipon sa pangalan. Ika'y narito, ika'y narito. Ika'y narito sa kalagitnaan ng tunay na nagmamahal sa iyo. Ika'y naroon, ika'y naroon. Ika'y naroon sa kalagitnaan ng tunay na sumasamba sa iyo. Kamangha-mangha mong awa, kamangha-mangha mong awa ay hindi kayang pantayan ang bagay iyong kahit hindi karapat-dapat, hindi karapat-dapat ay iyong tinanggap. Kung may dalawa, tatlo na nagtipon sa pangalan mo, ika'y narito, ika'y narito, ika'y narito sa kalagitnaan ng tunay na nagmamahal sa iyo. Ika'y naroon, ika'y naroon, ika'y naroon sa kalagitnaan ng tunay na sumasamba sa iyo. Ika'y narito. Mananalangin o magpupuri. Mananalangin o magpupuri, ipamumuhay ang iyong salita, ibabahagi ang pag-ibig na inialay niya para sa mananalangin. Mananalangin o magpupuri, ipamumuhay ang iyong salita, ibabahagi ang pag-ibig na inialay niya para sa. Pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay as we sing? Ika'y narito, ika'y narito sa kalagitnaan ng tunay na nagmamahal sa iyo. Ika'y naroon, ika'y naroon sa kalagitnaan ng
ika'y narito sa kalagitnaan ng tunay na nagmamahal sa iyo. Oh, ika'y naroon, ika'y naroon, ika'y naroon sa kalagitnaan ng tunay na sumasamba sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos noon, ngayon, at sa darating na panahon, Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Salamat, Panginoon, sa umagang ito sapagkat kami po iyong pinagtipon-tipon sa iyong dakilang pangalan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan ng aming Panginoong Yesus. Kami po ay sama-samang lumalapit, nagpapakumbaba, inaamin ang lahat ng aming nagawang pagkakamali sa nakalipas na oras. Patuloy mo nga pong linisin ang aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat-dapat sa iyo pong banal na harapan. At inaangkin po namin ang pagpapatawad na iginawad mo sa pamamagitan ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Salamat po sa iyong dugo na nabubo sa krus at ito po ang naging kalinisan ng aming mga kasalanan. At sa oras na ito, malaya po naming nilalapit sa iyo ang iyong banal na gawain ngayong umaga. Dalangin po namin na simula sa umpisa ng gawain ito hanggang sa ito'y magtapos, ang iyong pagsama, ang iyong pagkilos, ang iyong banal na Espiritu ay maranasan namin. Mangusap ka po sa aming mga puso. At hayaan mo, Panginoon, ang iyong banal na salita na dadali ng iyong lingkod, na aming Pastor Peter Obiena. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na maglagay ng mga sariwa, bagong revelasyon, Panginoon, sa kanyang puso. At ito po'y mamutawi sa kanyang labi. At hayaan mo, Panginoon, ay tayo gumupo siya sa iyong krus at makita ang iyong kaluwalhatian, ang iyong karangalan sa kanya pong buhay. At dalangin ko, O Diyos, na kaming makikinig ng iyong salita. Buksan mo at ihanda ang aming mga puso. At ito po'y malaya at may kagalakan naming tanggapin ang bawat salita mo na ibabahagi ngayong umaga. Balutan mo po ang lugar na ito ng iyong Santong Espiritu, ng iyong banal na dugo, at wala pong gawa ng kadiliman ang makapanaig sa lugar nito. Salamat po, Panginoon, ngayon pa lamang. Inaangkin po namin ang tagumpay, inaangkin po namin ang malayang pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Winawasak po namin anuman ang tangka ng kaaway, even na Espiritu, Lord, ng antok, kawalan ng interes sa iyong salita, kawalan ng pananampalataya. Satan and your demonic forces, we command you to get out in the name of Jesus. We command you to leave this place right now in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat ng marami, Ama, at patuloy, Lord, na ang tagumpay ay para sa iyo. Salamat po sa tagumpay na idudulot mo. Sa iyo po namin, Ama, ibinabalik ng maingat ang lahat po ng papuri, ang lahat po ng pasasalamat sa dakilang pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon sapagkat sa Kanya po ay may kapayapaan at kagalakan. Amen po ba? Palakpak po natin ang ating mga kamay. Ikaw ang kapayapaan ng isipan. Ikaw ang kagalakan
bansa ngayon, tayo po ay nakakaranas ng krisis. At kung atin pong iisipin, marami pong tao sa ngayon ay nababagabag, ngunit tayo po ay mapalad. Dahil sa kabila po ng ating naranasan ngayon, tayo po ay may Diyos na malalapitan, masasandigan, at nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay? Panginoon, salamat. Dahil kami ay iyong pinapahalagahan. Habang inaawit po natin ang awitin na ito, alalahanin po natin na may Diyos na nagpapahalaga sa atin. Mula nang makilala ka, mula nang makilala ka, buhay ko ay nag-iba. Buhay ko ay nag-iba. Nakita ko ang aking halaga. Nakita ko ang aking halaga. At ito'y para purihin ka. Nilikha mo ako, nilikha mo ako ng may pag-ingat. Pagkatao ko'y lubong ka na mula sa salitang ginawang kawangis mo. Hinubog na pagmamahal mo. Salamat, salamat ay di sapat, pagkat dakila ka't tapat, di ko kaya suklian. O Diyos, ang iyong kadakilaan. Ngalan mo'y itataas, ngalan mo'y itataas, sa bawat araw man, sa bawat araw man at oras. Isisigaw ko ng buong lakas, pag-ibig mong sadyang wagas. Pag-ibig mo sadyang wagas. Dinggin mo, O Diyos, ang aming awitin, pagkat patuloy nang pupurihin ang tinig mo, Jesus, magsisilbing samyo sa langit. Patuloy po nating pasalamatan ang ating Panginoon. Salamat ay di sapat. Salamat ay di sapat, pagkat dakila ka't tapat, di ko kaya suklian. O Diyos, ang iyong, let the people sing. Salamat ay di sapat, pagkat dakila ka't di ko kaya suklian. O Diyos, ang iyong salamat ay di sapat. Salamat ay di sapat, pagkat dakila
ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino'y di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan. At di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Verse 12, lahat ay dinaratnan ng malas. Verse 12, hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang takdang oras. Siya'y tulad ng isdang nasusukluban ng lambat at ibong nahuhuli sa bitag. Ang tao'y parang nahuhulog sa patibong sa biglang pagdating ng masamang pagkakataon. Verse 13, narito pa ang isang halimbawa kung papaanong ang karunungan ay inuunawa sa mundong ito. Verse 14, mayroong isang maliit na bayan na kakaunti ang mamamayan, kinukubkob ito ng isang hari, nagpahanda siya ng lahat ng kailangan sa pagsalakay. Nagkataon na sa bayang yaon ay may isang mahirap ngunit matalinong tao na nakapag-isip ng paraan upang maligtas ang nasabing bayan. Subalit pagkatapos, wala nang naalala sa kanya. Verse 16, ang sinabi ko, makapangyarihan ang karunungan kaysa lakas. Ngunit ang karunungan ng taong mahirap ay hindi pinahalagahan at ang mga salita nito ay hindi pinapansin. Verse 17, ang mahinang salita ng matalino ay mas may pakinabang kaysa sigaw ng hari sa gitna ng mga mangmang. Verse 18, ang karunungan ay makapangyarihan kaysa sandata, ngunit ang isang pagkakamali ay nagbubunga ng malaking pinsala. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Ito po ay pagsisiyasat ni Haring Solomon noong panahon na siya ay nabubuhay. At sa kanyang pagsisiyasat ay nasumpungan niya ang mga bagay na ito na may kinalaman sa buhay ng tao at sa kamatayan niya. So tingnan po natin yung mga ilang talata po rito na makikita po natin na ito po ay sinabi niya sa Ecclesiastes chapter 1. Basahin po natin. Sa Mangangaral 1, talatang 4. Sabi niya po, sa verse 4, patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Tama po ba? Anong henerasyon na po tayo ngayon? Gen Z po ba o X na? Anong generation? B. Mga bubuli. Okay. B. Gen B. Hindi ko po masyadong maintindihan itong mga generation na to eh. Pero maliwanag ang sinasabi ni Haring Solomon, nagpapalit-palit ang mga henerasyon. So nung panahon niya, ito po yung mga tao. Kaya sa kanyang pag-aaral ay nakita niya kung ano ang tao nung panahon na yon. At sa panahon kaya natin ngayon, lalo na po ngayon, krisis po tayo ngayon. So diyan po natin makikita kung paano natin titignan yung ating mga sarili sa ganitong sitwasyon. Amen po ba? So tingnan po natin sa chapter 2, verse 14 to 17. Nakikita niyo po ba? Yan. Yan po ang mga verse na titignan po natin. Gusto ko pong baybayin po natin yung mga binigyang pansin ni Haring Solomon patungkol sa buhay ng tao. Sa verse 14 hanggang 17 ay sinasabi ni Haring Solomon, sabi po niya, nalalaman ng marunong ang kanyang patutunguhan, ngunit hindi alam ng mangmang ang kanyang hangganan. Ngunit nabatid ko ring iisa ang hantungan ng lahat. Verse 15, sinabi ko sa aking sarili, ang sinapit ng mangmang ay siya mo ring sasapitin. Ano nga ba ang napala mo sa labis na pagpapakarunong?
At naisip kong ito man ay wala rin kabuluhan. Verse 16, pagkat kung paanong ang mangmang ay nalilimutan pagdating ng araw, gayon din ang lahat ay mamamatay, maging ang marunong man o ang mangmang. Verse 17, kaya't kinamuhian ko ang buhay sapagkat pawang kahirapan lamang ang idinulot nito sa akin. Lahat nga ay walang kabuluhan at tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. So tingnan ninyo, sabi ni Haring Solomon, walang kabuluhan lahat. Yung mangmang, yung marunong, yung matatalino, parehas lang yung kainatnan. Parehas na nagpapagod. Pero parehas lang. Lahat ay walang kabuluhan, sabi ni Haring Solomon. Sa chapter 3, verse 18 to 20, tungkol sa tao, naisip kong sila ay sinusubok ng Diyos upang ipakilalang ang tao ay tulad lamang ng mga hayop. Verse 19, ang hantungan ng tao at ng hayop ay iisa. Lahat ay mamamatay. Ang tao'y walang kaibahan sa hayop, sapagkat ang lahat ay walang kabuluhan. Verse 20, iisa ang kauwian, lahat ay buhat sa alabok, at sa alabok din uuwi. Tingnan niyo yung sinasabi ni Haring Solomon. Yung kanyang pagsusuri sa buhay noon. Totoo po ba? Para rin tayong mga hayop. Namamatay, pag namatay, ililibing at doon mabubulok. So walang pinagkaiba. Lahat ng tao'y mamamatay, babalik. Mula sa alabok, babalik sa alabok. Sa chapter 4, verse 8, ano po ang sabi ni Haring Solomon dito? Sabi niya, ang isang taong nag-iisa sa buhay. Sino po rito nag-iisa sa buhay ngayon? Wala. Lahat po ay nagdadalawa. Nagtatatlo. Sabihin, may mga kasama tayo. Okay? Sabi po rito sa verse 8, ang isang taong nag-iisa sa buhay, walang kaibigan ni kamag-anak, ngunit walang tigil sa pagtatrabaho. Wala siyang kasiyahan ni hindi niya itinatanong sa sarili kung kanino mauuwi ang kanyang pinagpaguran. Ito man ay walang kabuluhan, isang miserableng pamumuhay. Nakakita na kayo ng ganito? Mag-isa lang siya sa buhay, trabaho ng trabaho, nagsikap na nagsikap, wala siyang pagmamanahan. Meron po ba kayong nakitang ganito? Ako po, marami akong nakitang ganito. At nakita rin ni Haring Solomon nung panahon niya. Walang kaibigan, walang kamag-anak, walang pagmamanahan ng kanyang mga pinagpaguran. At sabi ni Haring Solomon, miserable. Tama nga naman. Saan mo dadalhin yung mga pinagpaguran mo? Pagkatapos kang magtagumpay, saan pupunta yung pinagpagalan mo? Kaya nga kung tayo ay nagpapagal, siguraduhin natin na meron tayong pagsasalinan. Pero minsan, sa mga anak, pag ikaw ay merong mga negosyo, kadalasan hindi pinibigyan pansin ng mga anak yun. Marami rin akong nakita na ito yung negosyong pinagpagalan ng mga magulang. Pinagtibay pagkatapos hindi nila gusto. Iba yung kanilang ginagawa. Meron na kayong nakitang ganon? Marami. Tama po ba? So ito pa yung kanyang pagsusuri na binigyang pagsusuri ni Haring Solomon. Sa chapter 5 verse 15 to 16, sabi po rito, kung paanong tayo'y walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. Verse 16, narito pa ang isang mahirap isipin. Kung ano ang ayos ng tayo'y dumating, gayon din ang ayos sa ating pag-alis. Nagpapakapagod tayo, ngunit wala ring napapala. Tama ba yung sinabi ni Haring Solomon? Hubad kang isinilang. Meron po bang nakadamit na at nakasapatos ng isinilang?
Meron po bang isinilang na marami ka ng alahas? Wala. Hubad tayong isinilang, dumating sa daigdig na ito, at wala rin tayong dadalhin doon sa langit. Lahat yan iiwanan natin. Hubad din tayong babalik. Sa chapter 6, verse 6, ano po yung sabi ni Haring Solomon? Kaya mabuti pa siya ng hindi hamak kaysa isang taong nabuhay ng 2,000 taon, ngunit di nakaranas ng kasiyahan. Hindi ba't iisa lang ang uuwian ng lahat? So tama nga naman. Anong silbing nabuhay ka ng 2,000 taon kung hindi ka naman masaya? Hello? Naunawaan natin yung nakita ni Haring Solomon sa kanyang kapanahunan. Oo nga, nabuhay ka nga, matagal ka nga nabuhay. Pero sa buong buhay mo, ang lungkot-lungkot ng buhay. Di ba? Okay. Sa chapter 8, verse 8, anong sabi ni Haring Solomon? Sabi po rito, kung paanong di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Sa panahon ng digmaan, walang mapagtaguan, hindi tayo makakatakas. Tama po ba? Nakakatakas po ba tayo ngayon panahong digmaan sa Iran at Israel? Hindi. Kasama po tayo. Ito yung katotohanan ng buhay. Katotohanan ng buhay. Wala akong makakatakas. Sa chapter 12, verse 1 to 7, tignan po natin yung pagsusuri ni Haring Solomon sa buhay ng tao. Alalahanin mo ang iyong manlilikha, verse 1 to 7, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis na mabuhay. Verse 2, alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at ang mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katakutan mong umakyat sa mataas na lugar. Bago dumating ang panahong di ka makalakad na mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo'y pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangi sa langsangan. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Tingnan niyo yung pagsusuri ni Haring Solomon. Tinignan niya ang lahat ng mangyayari. At sa kauli-ulihan ay sinabi niya, alalahanin mo bago. Bago dumating yung mga bagay na hindi mo inaasahan. Kaya, tingnan po ninyo. Dito po sa ating binasa, matapos ang lahat,
Ang tanging paraan sa paghahanda sa buhay ay maging handa kang mamatay. So, kung gusto mong maging handa sa buhay natin ngayon, maging handa kang mamatay. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mong maging handa sa buhay mo, maging handa kang mamatay. So tingnan po ninyo yung sinasabi po rito. Ang kamatayan ay totoo, kaya naman sa pagsusuri ni Haring Solomon, maraming tapyas ng buhay ang nakita upang maunawaan ang dakilang layunin ng Diyos upang mabuhay ng may kasapatan. So yun po yung nais ng Panginoon at nakita ni Haring Solomon yung tapyas ng buhay. Kapag ka nakita po natin yung layunin ng Diyos, tayo po ay magiging sapat sa buhay na ito na ating kinalalagyan. Kaya si Apostol Pablo, tingnan po ninyo yung sinasabi po rito, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 10, ay sinasabi po ni Apostol Pablo, sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 1, alam natin na kung nasira ang ating lupang tahanan na tinitiran, mayroon tayong tahanan sa langit na ginawa ng Diyos. Ito pong katawang ito, dito sa lupa, ito yung ating tinatahanan. Pero meron din pong ginawa ang Diyos na tatahanan po natin sa langit. Amen po ba? So sabi pa ni Apostol Pablo, ito ay tirahan na hindi ginawa ng kamay ng tao, kundi walang hanggang tahanan sa langit. Sa verse 2, sapagkat dumaraing tayo sa katawang lupa na ito. Tama po ba? Marami po bang pag-iyak? Marami po bang kahirapan? Marami po bang pagdaing? Yes. Lalo na ngayon, maraming dumadaing sa ating krisis na nararanasan sa panahon ngayon. Na naghahangad na madamitan ng ating makalangit na tahanan. Verse 3, hinahangad natin ito sapagkat sa pamamagitan ng ating pagsuot, dito hindi tayo madarat ng hubad. Sapagkat habang nakatira pa tayo sa toldang ito, tayo ay dumaraing dahil nabibigatan. Ayaw nating matanggalan ng damit, sa halip nais nating madamitan upang ang katawang namamatay ay mapalitan ng buhay. Ang naghanda sa atin para sa ganitong pagbabago ay ang Diyos mismo na nagbigay sa atin ng Espiritu bilang katibayan sa kung ano ang darating. Kaya maging laging malakas ang loob. Dapat nating malaman na habang tayo ay nasa katawang lupa, malayo tayo sa Panginoon, habang tayo po'y nandito pa at wala pa tayo sa piling ng Diyos. Sapagkat lumalakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Verse 8, kaya mayroon tayong lakas ng loob, mas pipiliin pa nating iwanan ng katawang ito at manirahan kasama ng Panginoon. Alam niyo po ba na mas gusto pa nating mamatay at doon tayo sa piling ng Panginoon? Pero kung iisipin natin, hindi pa panahon. Tayo po ay nandito pa sa katawang lupa at talagang dadanasin po natin ang pag-iyak, ang pagdadalamhati, ang kahirapan, lahat ay mararanasan natin. At wala akong makakatakas dyan. Sa verse 9, tingnan po ninyo, kaya gawin natin itong layunin. Ito po yung layunin. Kung tayo man ay nasa katawang lupa, dito sa mundo o sa langit man, upang, malugod siya. Habang tayo po ay nandito sa katawang lupang ito, ang maging layunin po natin ay bigyang lugod ang lumikha sa atin. Amen po ba? Sa verse 10, sapagkat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo upang ang bawat isa ay makatanggap ng nararapat
sa lahat ng bagay na kanyang ginawa sa katawan, maging sa mabuti man o masama. So ano man yung ginawa po natin dito sa lupa, mabuti man yan o masama, magsusulit po tayo sa harapan ng Diyos. Kaya tignan po ninyo yung kung ano ang layunin. Ngayon, tanungin ko po kayo, life is short. Ang buhay natin ay maiksi. Ngayon, sa maiksing buhay na ito, ano po ang layunin po natin? Meron po ba tayong layunin sa buhay? So katulad ng sinabi ni Apostol Santiago, ay Apostol Juan, ano ba yan? Lahat naman nabanggit ko na yung mga pangalan ng apostol. Parang matanda na Si Apostol Paul, Apostol Pablo, parang yung lola ko, naalala ko tuloy lola ko. Lahat ng pangalan sasabihin eh. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, yung layunin, gawin natin itong layunin. Anong klaseng layunin? Ay maparangalan, mapapurihan ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, papurihan mo ang Diyos. Di ba? So maiksi lamang po ang buhay natin. Kaya nga po sa pagsisiyasat ni Haring Solomon, sa Ecclesiastes chapter 9 verse 1 to 18, yung binasa po natin kanina, tingnan po ninyo, may dalawang katotohanan na dapat nating malaman. Balikan po natin yung binasa natin kanina. Merong dalawang mahalagang bagay na katotohanan na dapat po nating malaman. Ano po yon? Dalawang mahalagang bagay na dapat tandaan habang nabubuhay. Una, ang kamatayan na hindi maiwasan. Pangalawa, ang buhay ay hindi mahuhulaan. Tingnan po ninyo, ang kamatayan na hindi natin maiwasan, sabi po doon sa chapter 9 verse 1 to 10. At ang buhay naman ay hindi po natin mahulaan. Sinong nakakaalam kung ano yung buhay na daratal? Alam po ba natin kung anong mangyayari sa susunod na kabanata ng buhay natin? Hindi natin alam. Kaya tignan po natin itong dalawang mahalagang bagay na ito sa buhay po natin upang sa gayon ay matalastas po natin kung ano ba ang dapat nating gawin na layunin natin. Habang tayo ay nandito sa lupa, paano po ba tayo mabuhay? Habang nandito tayo. So tingnan po natin yung ang kamatayan ay di may iwasan. Sa verse 1, lahat ay nasa kamay ng Diyos. Ang mga gawa ng matuwid at marunong ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at walang makakatiyak sa hinaharap. Tingnan po natin yung verse 1. Dito po sa Ecclesiastes chapter 9 verse 1, lahat sila ay nasa mga kamay ng Diyos. Kung makikita niyo po yung nakaguhit. Mabuti, matalino, mangmang, masama, nasa kamay ng Diyos. Ang lahat. Ibig sabihin, tayo po ay nasa ilalim ng kapasyahan ng Diyos. Hindi yung pasya mo. Hindi yung pasya ko. Hindi yung gusto mo. Hindi yung gusto ko. Kundi, nasa ilalim ng kamay ng Diyos lahat. Kaya kung ipapahintulot ng Diyos, ang lahat ng bagay sa buhay natin, mangyayari yan. Minsan may mga nagtatanong bakit kung mapagmahal ang Diyos, bakit ang daming namamatay na may mga nagtatanong ng ganon. Tandaan niyo po, hindi natin alam ang kaisipan ng Diyos Bakit nangyari sa kanila? Minsan, sasabihin ng iba, ang bait-bait niya, bakit nangyari sa kanya? May mga question. Tandaan po ninyo, hindi natin pwedeng questionin ang Diyos. Sapagkat nasa kanyang kapasyahan. Sapagkat ang kaisipan ng Diyos ay hindi natin kaisipan. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi natin pamamaraan. Mas mataas.
ang kaisipan at pamamaraan ng Diyos. Kaya dito, makikita po natin dito, ang kamatayan po ay hindi po natin maiwasan. Darating at darating yan. Kaya tingnan po ninyo, ano po yung sinasabi po dito sa Mangangaral 3:1? Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Sino po ang nagtakda ng lahat ng panahon, ng lahat ng oras? So ito pong Mangangaral 3 ay sinasabi rito ni Haring Solomon na dahil hawak ng Diyos ang lahat, siya po yung nagtakda ng kamatayan sa tao. Amen po ba? Tingnan po ninyo yung sinasabi po rito. Sa verse 3, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. So ibig sabihin, itinakda ng Diyos ang mamatay ang tao sa kanyang sariling kapasyahan. Pero kapag ikaw ay namatay sa sarili mong pasya, tandaan po ninyo ito, hindi ka mapupunta sa langit. Bakit? Pinangunahan mo ang Diyos eh. Hindi ka pa dapat mamamatay, nagpakamatay ka. Bakit? Kasi nga, pagod na pagod ka na sa buhay. Di ba? Kaya nga tingnan po ninyo itong katotohanan ito. Hindi natin may iwasan ang kamatayan. Pero tandaan po natin, ang Diyos na nagtakda, kung itinakda ng Diyos yung panahong ito, bago dumating yon, dahil ang Diyos po, nasa kamay niya ang lahat. Anong gagawin natin? Kayo na po ang tumalastas. Kung hawak ng Diyos o nasa kapasyahan ng Diyos ang takdang panahon o yung hangganan po natin, anong gagawin natin? Di ba sabi ni Haring Solomon kanina, bago dumating yung ating kamatayan. Yung dadaling ka na dun sa lugar na ayaw mo, bago matabunan ng ulap, makapal na ulap, alalahanin natin ang may hakda, ang may hawak ng lahat ng bagay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa, na kung saan makikita po natin dito, sa verse 2 and verse 3 ng Ecclesiastes chapter 9, iisa ang kasasapitan. So parehong mamamatay ang mabuti at masama, matuwid at di matuwid, ang kamatayan ay pantay-pantay para sa lahat. Ito po'y katotohanan. Tandaan po natin, lahat po tayo ay mamamatay. Pero maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tingnan po ninyo, sa verse 2 and 3, ang lahat ng tao ay may parehong kapalaran. Parehong kapalaran ang naghihintay sa mga matuwid na tao at makasalanan. Mabuting mga tao at masama, ang malinis at marumi, at ang nag-aalay at ang hindi nag-aalay. Tulad ng pagkamatay ng mabubuting tao, ganon din ang makasalanan. Tulad ng pagkamatay ng nanunumpa, ganon din ang taong takot gumawa ng panunumpa. Verse 3, mayroong masamang kapalaran para sa lahat ng ginawa sa ilalim ng araw. Isang tadhana para sa lahat ng tao. Ang mga puso ng tao ay puno ng kasamaan at kahibangan ay nasa kanilang mga puso habang sila'y nabubuhay. Kaya pagkatapos noon, pumupunta sila sa mga patay. So tingnan po ninyo, parehas na mamamatay ang mga kumikilala sa Diyos at hindi kumikilala. Parehas pong mamamatay. Pisikal. Parehas din mamamatay ang mga taong mabuti at masama. Parehas din mamamatay ang mga nanumpa na maglingkod sa Diyos o hindi. Pero ang kaibahan, ito po yung sinasabi sa verse 3. Malaki po yung kaibahan ng mga taong masama sa mabuti. Sa mga taong kumilala sa Diyos at hindi kumilala sa Diyos. Bakit? Yes, mamamatay tayo.
Ano pong sabi ng ating Panginoong Jesucristo nung siya nandito sa lupa? Sa John chapter 11 verse 25, ako ang buhay at muling pagkabuhay, kahit mamatay ang isang tao ay muling. Tingnan po ninyo yung kaibahan. Sa taong kumikilala kay Kristo, kahit mamatay, katawang lupa natin mamamatay. Yes, pare-parehas tayong mamamatay. Yung masama at mabuti. Pero maliwanag sa salita ng Diyos, meron pong kaibahan. Ang taong kumilala kay Kristo, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Amen po ba? So ano po ang ating gagawin dito? Sinasabi ni Haring Solomon, pare-parehas tayong mamamatay. Pero malaki po ang bentahe kapag tayo po'y namatay ng mga tunay na kumikilala kay Kristo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga, pangatlo, habang may buhay, may pagsubok. Parang naalala ko tuloy yung nandun sa di ba? Pag-asa ng pag-asa yung mga pagsubok pala. Habang may pagsubok. Pero pag-asa habang nabubuhay. Sabi po ng verse 4 hanggang verse 6, hanggat ang tao ay buhay, may pag-asa, ang mga patay ay wala ng malay sa mga nangyayari sa mundo. Tingnan po ninyo yung verse 4. Dahil mayroon pang pag-asa para sa nabubuhay. So take note, habang tayo po'y nandito sa lupa at buhay pa tayo ngayon, sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa pa tayo. Di ba? Minsan katotohanan, minsan kapag dumating yung mabigat na pagsubok sa buhay natin, parang ang sinukluban ng langit at ng lupa. Hello? Hindi ba ganun tayo minsan? Parang wala nang mangyayari sa buhay ko. Pero malinaw ang sabi ng Biblia. Habang nabubuhay ka, may pag-asa. Katulad ng buhay na aso na mas maigi pa kaysa patay na leon. Tingnan niyo yung tama nga naman, leon ka nga, patay ka naman. E di mas magandang aso ka na lang, di ba? Sa verse 5, dahil alam ng mga nabubuhay na tao na mamamatay sila, ngunit walang alam ang mga patay. Wala na silang gantimpala dahil ang kanilang alaala ay nakalimutan na. So tingnan niyo, tayo pong nabubuhay, lalo na't Kristiyano, alam natin, habang tayo nabubuhay, may pag-asa. Bakit? Ano sabi ni Christ? Ako ang buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Pero niyo yung pag-asa natin, kaya nga yung mga tao na hindi nila alam kung ano, yung mga taong walang pagkakilala kay Kristo, talagang walang pag-asa. Pero habang nabubuhay tayo, maniwala kayo kahit na masama yan, pag itinakda ng Panginoon na ang taong ito ay maligtas, maliligtas siya. Amen po ba? Tingnan po ninyo yung lalaki. Kasama ni Kristo dun sa Di ba? Mamamatay na siya. Pero sa isang saglit, nung siya'y sumampalataya kay Kristo, sagot ni Kristo sa kanya, ngayon din ay pagsasama kita sa paraiso ng aking Ama. Kaya marami pong mga masasama at sa huling hininga, nagsisi at kinilala si Kristo. Pasok po sila sa langit. Kaya hindi po natin sila pwedeng husgahan.
Kasi hindi natin alam sa kanilang pananahimik at nakapikit, nakikipag-usap sila sa Diyos. Amen po ba? Kaya habang may buhay, may parang nanonood kayo ng Facebook. Alam niyo yung may pag-asa. Hindi ko na kasi nakalimutan ko na yung sunod-sunod na sinabi dun eh. May pagsubok, may marami. Kaya kamot ulo na lang. So, sa buhay po nating ito, lagi po ninyong tatandaan, laging may pag-asa bago dumating yung kamatayan. Amin po ba? May pag-asa. Kaya tayo po na mga kumikilala sa Panginoon ay tunay na punong-puno ng pag-asa. Ano pa po? Sa verse 7 and 10, gawing makabuluhan ang buhay. So bago dumating yung kamatayan, gawin nating makabuluhan yung ating buhay. Tingnan po ninyo yung sinasabi po. Dahil maikli ang buhay, magsaya ka. Amen po ba? Hindi natin alam kung kailan. So dapat masaya tayo palagi. Huwag na nating anuhin yung buhay natin. Amen? Pero uuwi ka sa bahay, malungkot ka. Magsaya na lang. Di ba? I-stressin mo yung sarili mo, galit ka, sama ng loob. Bakit hindi mo na lang i-enjoy yung buhay? Amen po ba? Kasi, hindi natin alam kung kailan. Kaya ito po, tandaan po natin. Tingnan po natin yung verse 7. Ang sabi po rito, humayo ka, masaya mong kainin ang tinapay mo at inumin ang alak mo ng may masayang puso. Dahil pinapayagan ng Diyos ang pagdiriwang ng mga mabubuti. Kalooban ng Diyos na tayo po'y maging masaya. Amen po ba? Kaya nga sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa doon po sa kanyang turo sa Matthew chapter 5, doon sa Mount of anong tawag nito? Anong bundok na to? Nakalimutan ko. Yung kanyang pagtuturo ng Sermon on the Mount. Yan. Yung kanyang tinuro doon, blessed are, yan. So gusto ng Panginoon tayo'y maging happy. Amen po ba? Gusto ng Panginoon yan. Kaya nga, imbes na ikaw ay maging konsumido, be happy. Don't worry. Be happy. Maging happy tayo. Amen po ba? Sa totoo lang talaga, lalo na magulang, laging konsumido, laging magulang. Pero ano sabi ng Bible? Mga magulang, wag na kayo makonsumi. Maging masaya kayo. Pag-uwi natin mamaya, enjoy. Gawin natin makabuluhan yung pag-uwi mo sa bahay. Masaya na lang. Huwag ka nang magalit. Minsan nagagalit ka, sumasama pa yung loob mo. Di ba? Ano sabi dito? Humayo ka, masaya mong kainin ang tinapay mo. Imbes na makakain ka ng maayos, sama ng loob. Di mo ba? Ang sarap-sarap ng ulam. Hindi ka makakain. Di ba? Hello, mga magulang. Sa loob ng hapagkainan, maging masaya. Itong araw na ito, turuan po natin yung sarili natin. Pag nasa harapan ng pagkain, masaya. Okay? Bato-bato sa langit. Bato-bato sa langit. Yung mga nag-aaway sa hapag ng kainan, magbago na po tayo. Sabi ng Bible
kayang nung nag-aaway kayo, bigla, inatake ka sa puso, di malungkot. Tama po ba? So habang kumakain, gusto ng Panginoon sa loob ng tahanan, masaya. Amen po ba? Sino po ang nais yun? Taas ang kamay. Kung nais po natin, simulan po natin mamaya. Amen po ba? Pinapayagan ng Diyos yun. Sabi ni Haring Solomon. Sa verse 8, lagi mong panatilihin puti ang iyong mga damit at ang iyong ulo ay pinahiran ng langis. Tandaan po ninyo, we are anointed by the Lord. Amen po ba? Mula nung nakakilala tayo, tayo po ay naging matuwid na. Kaya yung sinasabi po ritong panatili, maging puti ang damit. Be holy, for I am holy. Amen po ba? Huwag mong hayaan na yung damit na isinuot ng Panginoon sa atin na puting-puting damit. Dati, yung ating damit ay, alam niyo po ba ang symbolism ng damit na ito na sinasabi? Yung bagong buhay. Kasi bago na tayo eh. 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na yung dati niyang pagkatao, kundi siya'y bago na. Panatilihin natin yung bagong buhay, bagong pagkatao. Amen po ba? So sinasabi ni Haring Solomon, verse 9, masaya kang mamuhay kasama ang iniibig mong asawa. Yan. Parang ano to Parang ano na to katuruan ni Haring Solomon So tingnan po ninyo, alam niyo nung tinitingnan ko po ito, ang kahulugan po nito ay i-cherish natin yung esposa natin, esposo natin. I-cherish natin habang magkasama pa. Kasi bago dumating yung panahon na tayo'y hiwalay na sa katawang lupa, i-enjoy natin. Amen po ba? Pero marami po rito, wala na po yung esposo. Di ba? Pero habang nandyan. Di ba? So sinasabi ni Haring Solomon, sabi niya, masaya kang mamuhay kasama ang iniibig mong asawa. Sa lahat ng araw ng buhay mo nang walang pakinabang. Alam niyo po yung sinasabi rito, walang pakinabang. Minsan, imbis na yung mga bagay na walang kabuluhan, yun yung pag-isipan mo, nakita mo yung mga konting nakikita mo sa asawa mo, palagpasin mo na yon. Amen po ba? Huwag mo nang pagbulay-bulayan pa sa isip mo yon. Di ba? Minsan, nagtalo kayo. Buong maghapon yun ang binubulay mo, imbis na maging masaya kayo, kalimutan mo yun. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, kapag ikaw ay nagalit, huwag mong hayaan lubugan ng araw. Pag naman sa araw ka, sa gabi ka nagalit, huwag mong hayaan na sikatan ng araw. Bago sumikat yung araw, tapos. Amen po ba? May nag-away kagabi. O dapat bago sumikat yung araw, tapos na yun. Tama po ba? Hello? O yung mga mag-asawa. Kung nagtalo kayo kagabi, dapat maayos na kayo ngayon. Amen po ba? Hello? Kasi sinasabi ni Haring Solomon, maging masaya tayo. Alam nyo, ito po yung, kasi hindi natin may iwasan yung mamatay. Kaya nga minsan marami kapag patay na, doon mo, mahal na mahal kita. Doon mo binubuhos, kailanman hindi niya maririnig yun. Hindi na niya maririnig, hindi na niya mararamdaman yung sinasabi mo, isinisigaw mo, ginagawa mo, ay lahat ng mga magaganda, ibinigay mo, magandang kabaong, magandang suot, wala na po yun. Dapat nung buhay, doon mo ginawa yun.
Amen po ba? Kaya nga nung tinitingnan ko yung kahulugan nito, i-cherish mo siya. Pahalagahan mo siya, bigyan mo siya ng talagang magandang serbisyo. Kung ikaw ay lalaki, paglingkuran mo siya. Kung ikaw ay babae, paglingkuran mo siya. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Ikaw asawang babae, magpasakop ka sa iyong asawang lalaki. At ikaw naman asawang lalaki, ibigin mo ang iyong asawang babae. Katulad ng pag-ibig ni Kristo. Parehas po yan. Hindi sinabing ang lalaki lang, ang babae lang ang magpapasakop sa lalaki. Both yan. Kasi paano ka makakapagpasakop sa Diyos kung hindi mo mahal yung asawa mo? Tama po ba? Kailangan nakapaloob tayo sa ating Panginoon. Nagpapasakop tayo sa Panginoon. Kaya both nagpapasakop tayo sa isa't isa. Amen po ba? Kung meron pong problema sa inyong mag-asawa, ito po yung nais ng Panginoon. Pag uwi mo, magluto ka ng masarap na ulam. ano? Lagyan ng lason daw, sabi ni Mrs. Lason. Alam niyo ba yung kwento na yon? Di ba? Kaya lang, hahaba na naman ako pag kinuwento ko yon. Okay, anong verse na ba ako kanina? Verse 9. Masaya kang mamuhay kasama ang iniibig mong asawa sa lahat ng araw ng buhay mo. Ang mga araw na ibinigay sa iyo ng Diyos sa ilalim ng araw, sa mga araw ng walang pakinabang, iyon ang gantimpala ng buhay mo para sa ginawa mo sa ilalim ng araw. So ibig sabihin, pagyamanin po natin yung pagsasama ng mag-asawa. Amen po ba? So habang buhay, ipadama mo na yung pinakamatamis na pagmamahal, yung pangangalaga, yung pag-aasikaso, pag-aaruga, yung pagbabantay, lahat ng maganda ay gawin mo na para maging masaya. Kapag ka magtatalo na, nagsisimula na yung magtataas na, hinahon ka na. Madalas kasi pagka nagtaas ka ng boses, mas mataas ang boses ng babae. Tama po ba? Soprano. Hello, yung mga babae po, mas mataas po ba boses ng babae? Na? Kapag galit ang lalaki, mas galit ang babae. Kaya ang sekreto po nun, pag nagalit ka at nagalit yung babae ng higit sa'yo, magano ka na, maglaylo ka na. Kasi hindi pwedeng patulan mo yon. Kasi bakit? Alam niyo po ba, ito po ang katotohanan niyan. Ang lalaki, egoistic yan. Pag tinamaan ng babae yung ego ng lalaki, ang hirap mong upain yan. Ang babae naman, imo yan. Emotional. Pag tinamaan mo emotion ng babae, ang hirap mong paupain yan. Kaya tandaan po natin, both unawain natin itong dalawang ito. Ang lalaki, ego. Ang babae, emo. Okay? Para magkaintindihan. Para hindi natin masabayan. At magiging masaya tayo. So hayaan natin na sa ating pagsasama, ang Diyos po ang mamagitan po diyan. At makikita niyo po kapag masaya ang mag-asawa, masaya din po yung mga anak. Masaya yung mga anak. Tama ba mga ano? Masaya kayo? Masaya ba kayo? Masaya kayo? Wala yung mga... Ikaw, Brother Jonas, masaya ka ba? Oh. Ikaw, Lalay, masaya ka ba? Parang maasim yung ano mo yung ngisi mo Okay. So, verse 10. Tingnan po ninyo sa verse 10. Ano man ang gawin ng mga kamay mo, gawin mo ito gamit ang iyong lakas dahil walang gawain o paliwanag o kaalaman o karunungan sa libingan ang lugar kung saan ka pupunta. So bago dumating yung kamatayan,
gawin mo na yung the best. Amen po ba? Hindi yung malapit ka nang mamatay, sana nung malakas pa ako, ginawa ko to. Parang may kausap lang ako kagabi, nag-uusapan namin yun eh. Huwag mong antayin. Katulad na sinasabi ni Haring Solomon, alalahanin mo ang iyong manlilikas sa panahon ng iyong kabataan. Bago. So ito yung paalala ni Haring Solomon. Gawin na natin yung pinakamagandang bagay na talagang alam mong malulugod ang Diyos at alam mong ikaw ay masasatisfy doon sa ginawa mo. Amen po ba? Kaya nga sinasabi nila merong mga nagsasabi, sabi niya, isipin mo, eto na yung huling araw mo. Huling araw mo na, bukas mamamatay ka na, gawin mo na yung pinaka-the best. Amen po ba? Pag laging ganun ang laging the best. Kasi alam mo, bukas mawawala ka na eh. At ito po yung katotohanan, hindi natin may iwasan ang kamatayan. Kapag alam natin na hindi natin may iwasan ang kamatayan, mamamatay po tayong lahat. So bago dumating yung panahon na tayo mamamatay, gawin na natin. Maging masaya, gawin na natin yung pinaka-the best at talagang malugod natin ang pangalan ng ating Panginoon. Pangalawa, ang buhay ay di mahuhulaan. So ano po ang meron dito? Sa chapter 9 verse 11 to 12, pahalagahan ang panahon at pagkakataon. So, hindi garantiya ang bilis, lakas o talino para magtagumpay. Ang lahat ay nakadepende sa panahon at pagkakataon na ibinigay ng Diyos, na madalas ay bigla ang dumarating. Tama po ba? Minsan di mo inaasahan, dumarating eh. Kahit matalino ka, hindi mo expected yun eh. Kaya nga, ang buhay po natin ay unpredictable. Unpredictable ang buhay. Hindi mo alam, eto, mahirap siya ngayon. Magugulat ka, uy, dati ang hirap-hirap ng buhay nito, ngayon ang ganda ng buhay. Why? Kasi ang Diyos po, pag itinakda niya sa tao na yumaman siya, yayaman siya sa panahon na itinakda ng Diyos. Amen po ba? Kaya yung mababang tao na nilalait-lait mo noon, ngayon makikita mo, uy, ibang klase na to. Kaya maliwanag po ang sinasabi ng Biblia. Basahin po natin yung verse 11. Nakakita ko ng ilang kawili-wiling bagay sa ilalim ng araw. Ang takbuhan ay hindi para sa mabibilis na tao. Ang labanan ay hindi para sa malalakas na tao. Ang tinapay ay hindi para sa matatalinong tao. Ang kayamanan ay hindi para sa mga taong may pangunawa. Ang pabor ay hindi para sa mga taong may kaalaman. Sa halip ang oras at pagkakataon ang nakakaapekto sa kanilang lahat. Kaya tandaan po natin, pag itinakda ng Diyos yan, yung panahon na yan, at yung pagkakataon, huwag mong sayangin yung panahon at pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? Parang rin po yan eh. Parang si Joseph. Yung pagkakataon na dumating sa kanyang buhay, alam niyo po ba si Joseph? 13 years po siyang sinubok. At sa panahon na siya po ay binigyan ng pagkakataon na maging pangalawa sa Parao. Alam niyo po ba yung pagkakataong yon? Pero mo, dating nilalait-lait lang ng mga kapatid niya, mga kuya niya, nung siya po ay naging hari ng gobernador. Pangalawa siya eh. Second to the Pharaoh eh. Alam niyo po ba na lumuhod sa kanya ang kanyang mga kuya at talagang makikita po natin yung panahon at pagkakataon. Kaya sa bawat isa po sa atin, wag mo natin sabihin malakas ka ngayon. Wag natin sabihin matalino ka. Wag natin sabihin magaling ka. Tandaan po ninyo, hindi sa galing, hindi sa talino, kundi yung pagkakataon na itinakda ng Diyos sa atin. Yung panahon na itinakda ng Diyos sa atin. Alam niyo po ba na ako hindi ko alam
na ako po ay magiging pastor at nandito sa harapan nyo? Amen po ba? So sa atin, sa bawat isa po sa atin, kaya nga malinaw din na sinasabi ng Santiago, huwag mong sabihin na pupunta ako rito. Magsasaya ako rito. Ganito, ganyan, ganyan. Kundi sa kalooban ng Diyos. Kasi ang Diyos po ang nagtatakda ng lahat ng bagay. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po sa atin, pahalagahan po natin yung pagkakataon. Amen po ba? At yung panahon na itinakda ng Diyos sa atin. Ngayon po, ano po ba yung panahon ng Diyos sa atin ngayon? Pahalagahan po natin ngayon yan. Anong buhay ka meron ngayon? Kaya sinasabi po ng Hebrew chapter 13 verse 5. Tama po ba? Makontento ka kung anong meron ka. Huwag kang magmukhang salapi. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ito yung panahon ng Diyos na ibinigay sa atin. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sa bawat isa po sa atin, lagi nating iisipin, habang tayo po ay buhay, yung takdang panahon na ibinigay ng Diyos sa atin, yung pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin, huwag po nating sasayangin. Sabi po rito sa verse 12, dahil walang nakakaalam ng oras ng kanyang pagkamatay, tulad ng isda na nahuli sa lambat ng kamatayan, o katulad ng mga ibon na nahuli sa patibong, katulad ng mga hayop, ang mga tao ay nahulog sa masasamang panahon na biglang dumarating sa kanila. Kaya nga, minsan makikita mo may panahon na may sakit ka. Minsan makikita mo may panahon na parang gulong-gulo ka, panahon na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Tandaan po natin palagi, lahat po yan ay itinakda ng Diyos sa atin. Hindi para sa ikasasama natin. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good to them that, ano po yung kasunod? That love God. Ulitin ko po ulit. All things work together for good to them that love God. Lahat ng bagay pinaglakip-lakip ng Diyos. Hindi para sa ikasasama po natin, kundi para sa ikabubuti natin. Amen po ba? Kaya yung itinakdang panahon at pagkakataon ng Diyos, huwag mong sasayangin. Amen po ba? Hindi kasi natin alam Katulad nung nangyari dun sa kay Joseph, tuloy ko lang po, meron pong 7 taon na kasaganaan at 7 taon na kasalatan. Pamin. So anong ginawa ni Jose doon sa pagkakataong yon? Nag-imbak. Kasi sagana. Amen po ba? Tingnan po ninyo yung idea o yung nais ng Panginoon na matutunan natin habang nabubuhay tayo. Kasi hindi natin alam yung darating. Ngayon pinasagana ka ng Panginoon, ano ang dapat mong gawin sa buhay mo? Yung mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa'yo. Kailangan mo bang mabuhay ng ng laki sa layaw, Jeprox. Parang di alam ng mga mga kabataan. Ang nakakalam lang nito yung panahon ko. So, yung pagkakataon na pinagpala ka at merong pagkakataon na minsan kahirapan. Mga kapatid, lahat ng pagkakataon. Kasi ang buhay, hindi po natin alam kung ano yung daratal. Unpredictable. Life is unpredictable. Amen? Pangalawa, doon sa ang buhay ay hindi mahuhulaan. Sabi po ng verse 13 hanggang 18, mabuhay ng may karunungan. Wisdom, katulad ni Jose. Katulad ni King Solomon. Dahil binigyan siya ng karunungan ng higit sa lahat ng mga tao. Napakarunong ni Solomon. Kaya ginamit niya
yung karunungan ito, yung wisdom coming from God. Tandaan po ninyo, sabi po rito, ang karunungan ay mas mabuti kaysa lakas. Kahit malakas ka, kung wala kang karunungan, yung wisdom from the Lord, walang kwenta yung lakas mo. Tatalunin ka ng matalino. Yung matalino na merong wisdom galing sa Diyos. O sandata ng digmaan, kahit na madalas ay hinahamak ang payo ng mahirap na marunong. Kahit mahirap ka pero marunong ka, tandaan po ninyo, time will come, mag-iiba po yung ihip ng hangin. Alam niyo po ba na naranasan ko po ito? Nung panahon na hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, wala akong boses sa amin. Pero nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, alam niyo, umiiyak pa ako noon nung una. Pagtatawag ako sa mga kamag-anak sa abroad, oh, ano naman kailangan mo? Tatawag ka na naman. Ganun Pero ang totoo nung nakakilala na ako, tumatawag ako para kumustahin sila, panalangin sila. Minsan nakaranas ako ng ganun. Sinabihan ako ng ate ko. Sabi niya, tumatawag ka na, ano naman kailangan mo? Ganun ang tingin. Pero nung sinabi ko sa nanay ko, Mami, pwede po bang pakisabi niyo kay ate? Hindi ako tumatawag sa kanya dahil may kailangan ako. Kinukumusta ko siya para ipanalangin. Alam niyo, mula noon, nag-iba yung ihip ng hangin. Nakuha niyo po? Kasi yung karunungan na ibinigay ng Diyos sa akin, alam niyo po ba, ibinahagi ko ang Panginoong Jesucristo sa kanila. Mula noon, kahit na ikaw ang pinaka-least among the least do sa family, pag yung karunungan mula sa Panginoon ay ginamit mo. Alam niyo po ba na? Ngayon, pag may mga problema po sila, tawag sila kaagad sa akin. Lalo na nanay ko. Sabihin ng nanay ko, pag-pray mo nga si ganito, ganyan, ganyan. Noon wala yun. Wala akong boses. Pero tandaan po ninyo, yung pong karunungan na mula sa Panginoon. Kaya nga dito sa buhay po natin, hayaan po natin na patuloy po nating bigyan pansin, mabuhay po tayo ng may karunungan. Sabi po na Santiago 5, kung kulang kayo sa karunungan, humingi kayo sa Diyos. Amen po ba? Kasi ang Diyos ay hindi madamot. Bibigyan po tayo niyan. Kaya habang tayo po ay nabubuhay, dahil hindi natin alam, Lord, hindi ko po alam kung paano ako lalakad. Kaya nga kapag tayo ay humingi ng karunungan mula sa Diyos, tandaan po niyo may direksyon yan. Amen po ba? Meron akong kwento sa inyo about sa karunungan. Meron pong isang master baker, bagong kasal, at siya po ay lumayo sa kanyang asawa kasi kailangan niya magtrabaho. Kasi walang ikabubuhay Ang ginawa niya, naglakbay siya ng malayong lugar at doon sa malayong lugar nakahanap siya ng trabaho. Master baker siya. Pero bago siya umalis ay nangako sila sa isa't isa na hindi sila magtataksil sa isa't isa. So, sa madalit salita, umalis siya, may pangako sila, may covenant, mananatili sila sa isa't isa. So, naglakbay siya, nagtrabaho. Pagdating doon, nung siya po'y nagtrabaho, nagsikap siya, talagang pinagbuti niya yung kanyang pagtatrabaho. Ngayon, 20 years silang magkalayo ng asawa niya. Alam niyo po ba, naisip po niya na siya po ay babalik na sa kanyang asawa. Nagpaalam siya sa kanyang amo. Sabi niya, boss, ako po ay magpapaalam. Uuwi na po ako at babalik sa aking asawa. So kailangan ko na pong kunin yung aking sahod. Sabi ng kanyang boss, sabi niya, kailangan mong pumili. At sa iyong pag-uwi, kasi mahirap sa panahon natin ngayon, ay hindi ka makakauwi ng ligtas kapag hindi mo tinanggap ang 3 payong ito, sabi niya. 3 payo. So pumili ka ngayon, bukas sabihin mo sa akin, 3 payo o yung sahod mo, uuwi ka. Yan. So sa madalit salita, sabi niya, pag pinili ko yung sahod, uuwi ako, hindi rin ako makakauwi. Hindi ako makakarating sa amin.
Pero kapag pinili ko itong 3 payo, makakauwi ako, sabi niya. So sa madaling salita, sa pagbubulay niya ay nakapagpasya siya. Kinabukasan, nagpaalam siya. Sabi niya, boss, mas pinili ko na po yung 3 payo para ako po ay makauwi. 20 years, biro mo, mantakin mo, 20 years. Sabi niya, nakangiti yung boss niya. Sabi nung boss niya, sige. Sabi niya, dahil pinili mo yun, ibibigay ko sa iyo yung 3 payo. Pero, eto yung isang tinapay, sabi niya, kainin mo, baunin mo sa iyong paglalakbay. At yung isa, pag uwi mo, yung isang parang pinagong, malaki. Pag uwi mo, kainin yung mag-asawa. Sabi niya. So, eto yung 3 payo. Don't make shortcut. Sabi niya, huwag kang mag-shortcut. Pangalawa, don't bother yourself. Huwag kang paapekto sa paligid mo, sabi niya. Pangatlo, don't decide when you are angry. Huwag kang magpapasya kapag galit ka. So binaon niya yon. Habang siya'y naglalakbay, may tumatawag sa kanya. Dito, shortcut to. Mabilis kang makakauwi. Lumapit siya. Maya-maya, naalala niya. Ito pala yung unang payo sa akin. Hindi ako dapat mag-shortcut sa buhay. Sa buhay natin, huwag kayong padalos-dalos. Huwag niyong shortcut ang buhay. Baka ma-shortcut po tayo. Alam niyo po ba? Bumalik siya. Nung malaman niya na yung palang shortcut na sinasabi doon, nandun pala yung mga bandido. Pinapatay yung mga taong dumadaan doon. So, salamat. Nakaligtas siya. Lakbay siya. Gagabi na. Inabot siya ng gabi. Pumunta siya sa isang transient at siya po ay nagpahinga doon. At nung gabing yon, habang siya'y namamahinga, biglang merong malakas na yung ang lakas. Nagulat siya. Biglang nung marinig niya yun, napasipa siya doon sa pinto at tangkang lalabas. Biglang naalala niya yung kanyang pangalawang payo. Sabi niya, don't bother yourself. Huwag kang paapekto doon sa paligid mo, sabi niya. Di yung ginawa niya, natulog lang siya. Hinayaan na lang niya yung narinig niyang yun. Kinabukasan, nakita yung may-ari nung transient. Sabi niya, kamusta ka? Buti hindi ka Ano po ba yung narinig ko kagabi? Ay, buti hindi ka lumabas. Sabi niya, kung lumabas ka kagabi, baka nilapa ka ng mabangis na leon. So, naligtas siya. Dito lang pangatlo. Lakbay siya. Ay, excited na siya, malapit na siya. Kaya lang, dahil malayo-layo yung lakbayin niya, inabot pa rin siya ng gabi. At nung nandun na po siya doon sa kanyang bahay, excited na siya. Pagbukas siya ng pintuan, biglang nabungaran niya yung kanyang asawa. May katabing lalaki. Naku po, galit na galit siya. Yung oras na yun, talagang papatayin na niya silang dalawa eh. Kasi nagtaksil sa akin to, hindi niya ginawa yung pangako. Sabi niya, papatayin ko kayo. Sabi niya, pero naalala niya yung pangako, ay yung payo. Sabi niya, huwag kang magdidesisyon kapag galit ka, sabi niya. So sabi niya, sige, magpapahinga muna ako at bukas babalik ako at sasabihin ko sa asawa ko, pinagtaksilan mo ko. So sa madaling salita, umalis siya, hindi niya pinagpatuloy yung kanyang bala kasi naalala niya yung pangatlo eh. Huwag ka munang magdidesisyon kapag galit. Nagpahupa muna siya ng galit at kinabukasan, pumunta siya dun sa asawa niya at tuwan-tuwa yung asawa niya nung makita siya, yayakapin niya. Lumayo ka sa akin, sabi niya, isa kang taksil. Sabi niya, bakit? Kagabi narito ako, nakita ko kayo.
magkayakap kayo ng lalaki mo, sabi niya. Nangiti siya. Sabi niya, alam mo ba nung iniwan mo ako, sabi niya, 20 taon na, kagampan ako noon. Yung nakita mo ay anak natin. Nalambot siya. Nalambot siya. Kasi naalala niya na kung yung oras na yon nagalit siya at yung karunungan na dapat wala sa kanya, pero tinanggap niya yon. Yun yung sa kanya, nagligtas sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Tuwa siya. Kinuha niya yung tinapay. Kasi yung isa nakain na niya eh. Halika, kain tayo, tawagin mo yung anak natin. Pagbukas niya doon sa nung hatiin na niya. Pagbukas niya, nandun yung buong sahod niya ng 20 taon. May sahod na siya, iniligtas pa siya ng karunungan. Ito po ay karunungan mula sa Diyos. Amen po ba? Huwag mong kaliligtaan itong basahin. Ito po ang magbibigay ng tagumpay sa atin. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po sa atin katulad nun, naging masaya, iniligtas dahil doon sa karunungan. Kaya yung pong pangalawang ito ay hayaan po natin na tayo po ay mabuhay ng may karunungan. Sinasabi po rito, nakita ko rin ang karunungan sa ilalim ng araw, verse 13, sa paraan ng kahanganga para sa akin. Mayroon isang maliit na lungsod na may kaunting mamamayan at may isang malakas na haring dumating laban dito. Sinalakay ito at nagtayo ng mga malalaking rampang pangsalakay dito. Ngayon, sa lungsod na iyon, mayroong isang mahirap na matalinong lalaki na sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay nailigtas niya ang lungsod. Ngunit kinalaunan, walang naalala sa mahirap na taong iyon. Verse 16, kaya pinagpalagay ko ang karunungan ay mas mainam kaysa kalakasan. Ngunit ang karunungan ng mahirap na tao ay hinamak at ang kanyang mga salita ay hindi pinakinggan. Verse 17, ang mga salita ng matatalino na sinabi ng pabulong ay mas naririnig kaysa mga sigaw ng sinumang pinuno sa mga mangmang. Verse 18, ang karunungan ay mas mabuti kaysa mga sandata sa digmaan, ngunit kayang sirain ng isang makasalanan ang maraming kabutihan. Tandaan po ninyo kapag tayo po, maging sa pamilya, alam niyo po ba na minsan yung galit, pag nagalit ka, yung magandang bagay sa buong pamilya masisira. Pero kapag marunong po tayo, matalino, mas pinili natin na magpigil ng sarili natin, na talagang imbis na gawin mo, gumawa ka ng masama, magpigil ka, magtatagumpay po tayo kasi meron tayong karunungan mula sa Diyos. Amen po ba? Sa mga anak sa panahon ngayon, mga magulang, tandaan niyo po ito. Imbis na magalit po tayo ng todo-todo sa mga anak, mas mabuting piliin natin. Maglaylo po tayo sa galit. Ubugin natin sila sa karunungan mula sa Diyos. Amen po ba? Sa panahon ngayon, mahirap kalabanin ang mga kabataan ngayon. Sabi ko nga, bakit kaya mahinahon ako, hindi ako marinig? Pag malakas ang boses, galit ka na naman. Alam niyo po ba na pinakita ng Diyos sa akin? Katulad nito, kailangan matalino po tayo ngayon. Amen po ba? Kung matalino ang mga bata sa panahon ngayon dahil sa mga bagay na nararanasan nila ngayon, mas maging matalino po tayo. Amen po ba? Kasi yung katalinuhan mula sa Panginoon, magdudulot ito ng tagumpay sa buong pamilya. Kaya sa bawat isa po sa atin, hayaan po natin na patuloy po tayong maging matalino. Amen? So, kung ikaw ay isang Kristiyano, tularan natin si Pablo. Amen po ba?
Ano po ba yung mga katangian na meron si Pablo? Ano ba yung mga ginawa ni Pablo? Dito po sa bagong tipan, kung yung kaninang pinag-aaralan natin ay sa lumang tipan na ginawa ni Haring Solomon, dito po kay Pablo, kung tayo po ay mga mananampalataya, si Pablo ang sabi niya sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Ang sabi niya, mga kapatid, hindi ko iniisip na natanggap ko na ito, ngunit mayroong isang bagay. Kinakalimutan ko kung ano ang nakalipas at pinagsisikapan ko kung ano ang nasa hinaharap. Yung lahat ng failure po natin, nag-failed tayo rito, kalimutan mo na yan. Hindi maganda ito, kalimutan mo na yan. Tignan mo kung ano yung sa hinaharap. At sinabi rin ni Apostol Pablo, nagpatuloy ako sa layunin upang makamit ang gantimpala ng pagkatawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Brothers and sisters, tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos. We are called. Sabi ng John 15:16, you did not choose me, but I choose you to bear much fruit, the fruit that lasts. Amen po ba? Tayo po ay pinili ng Diyos. Tayo ay tinawag ng Panginoon. Kaya yung layunin ng Diyos sa buhay natin, yung pagkatawag ng Diyos sa atin, eto po yan. Kaya nga sa bawat isa po sa atin, habang tayo po yung nabubuhay dito, yung layunin ng Diyos, yun po yung pagsumikapan mo habang tayo nandito sa lupa, bago dumating yung kamatayan. Amen po ba? Ephesians chapter 2 verse 10, ano po yun? Yung paggawa ng mabuti. Kung ano yung mabuti, yun ang gawin natin. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat tayo ay ginawa ng Diyos, nilikha kay Kristo Jesus upang gumawa ng mga mabubuting gawa. Ito ang mga gawa na matagal nang binalak ng Diyos para sa atin upang makalakad tayo sa mga ito. Kaya tandaan po natin, ang plano, ang pagkatawag ng Diyos, ang likha ng Diyos sa atin ay para gumawa ng mabuti. Habang nabubuhay po tayo. Amen po ba? Philippians 1:21. Sabi na po sa Pablo, sapagkat para sa akin ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. For to me to live is Christ and to die is gain. Pag ikaw at ako ay nabuhay kay Kristo, sinunod natin yung layunin ng ating Panginoong Jesucristo. Pakinabang po ito pag tayo'y namatay. Amen po ba? Hello? Kaya wag po tayong lalayo sa Diyos. Amen? Ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Colossians chapter 3 verse 2 hanggang 5. Sabi po rito, isipin ninyo ang tungkol sa mga bagay na nasa itaas. Mga bagay na nasa itaas at hindi tungkol sa mga bagay sa lupa. Ibig sabihin, ang mga bagay na temporal, wag mong masyadong bigyan ng pansin. Temporal yan eh. Ang isipin natin yung mga bagay na hindi temporal. Yung panghabang buhay. Sapagkat namatay kayo, verse 3, at itinago ang inyong buhay kasama ni Kristo sa Diyos. Verse 4, kapag nagpakita si Kristo na siya ninyong buhay, makikita rin kayong kasama niya sa kalwalatian. So tingnan ninyo, habang tayo nandito sa lupa at nabuhay kay Kristo, pagdating ng araw, kasama tayo doon sa kalwalatian ng Diyos. Amen po ba? Mabubuhay tayo ng parang nasa langit dito sa lupa. Kasi kay Kristo po tayo. Verse 5, patayin ninyo ang mga bahagi na nasa mundo. Ano po yun? Pagnanasa sa laman, karumihan, matinding damdamin, masamang pagnanasa at kasakiman, napawang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kalimutan mo yung mga bagay na yan.
habang tayo nabubuhay. Amen po ba? Conclusion, ang kamatayan ay hindi mapipigilan. Tama po ba? At ang buhay dito sa lupa ay walang katiyakan. Marapat nating gawin ay magtiwala sa Diyos, mamuhay ng may pananampalataya at tamasahin ang mga pagpapala na ibinigay niya sa atin. Ano po yung tatlo? Magtiwala sa Diyos, mamuhay ng may pananampalataya, pangatlo, tamasahin ang pagpapalang mula sa Diyos. Tandaan po ninyo yung tatlong yan. Hayaan po natin na doon sa dalawang konklusyon ni Haring Solomon na ang kamatayan na hindi maiwasan at ang buhay ay hindi natin mahuhulaan. So tatlong bagay. Magtiwala ka sa Diyos, mamuhay ng may pananampalataya, at tamasahin ang pagpapalang mula sa Diyos. Aplikasyon. Ito po yung application po natin. Huwag sayangin ang buhay. Amen? So kung tayo may buhay ngayon, gamitin natin para sa kapurihan ng Diyos. Ibigay ang pinakamahusay sa bawat araw at magtiwala na ang Diyos ang may control sa lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa oras pong ito, tayo pong lahat ay tumayo at hayaan po natin sa oras pong ito. Alam niyo po ba na mula nung makilala po natin ang Panginoon, ang buhay po natin ay talagang binigyan niya ng halaga. Amen po ba? Kaya habang nandito po tayo sa lupa, tandaan po ninyo na pinapahalagahan tayo ng Diyos. Kaya pahalagahan po natin yung buhay po natin. So habang inaawit po natin itong awit na ito, hayaan po natin na patuloy natin pagtiwalaan ng Diyos sa ating buhay. Kasi itong buhay na ito, pansamantala lang. So hindi natin alam, baka mamaya, bukas din nyo na ako makita, pero I will give the best for the Lord. Ganon din kayo. Baka mamaya hindi ko na kayo makita, let us give the best for the Lord. So hayaan po natin itong awit na ito na awitin po natin ng buong puso yung halaga. Kasi ang buhay po natin ay pinahalagahan ng Panginoon. So as we sing this song, hayaan po natin na awitin po natin. Nang makilala ka, Buhay ko'y nag-iba. buhay ko ay nag-iba. Nakita ko ang aking halaga. Nakita ko ang aking halaga. At ito'y para purihin ka. Nilikha mo ako ng may paglingan. Pagkatao ko'y Kung ganap mula sa salita, ginawa ang ginawang kawangis mo. kawangis mo, binuhong ng Pagmamahal mo. Pasalamatan mo ang ating Panginoon. Salamat ay di sapat. pagkat nakita Kahit kapag di ko kayang suklian. O Diyos, ang iyong kadalaan. Ngalan mo'y itataas. Sa oras pong ito, ang buhay po natin ay binigyan halaga ng Diyos. So hayaan po natin habang tayo po ay buhay, hayaan pong itaas mo ang Panginoon. Isisigaw ko na Yes. buong lakas. Hayaan po natin sa puso natin ngayon
pinaka-the best para sa kanya. At mula ngayon, hayaan mong lagi mo siyang alalahanin. Ako na may pag-ingat, pagkatao ko'y inuubong ganap mula sa salita, ginawang kawais mo, hinubog na pagmamahal mo. taas po natin ang ating mga kamay. Sabihin natin sa Panginoon, ay di sapat. yes, pasalamatan natin siya. Pagkat nakita kang tapat, di ko kayang suklian. O Diyos, O Diyos, ang iyong kadakilaan. Sabihin mo sa Panginoon, salamat! Salamat ay di sapat. Pagkat nakita ang tapat, di ko kaya suklian. O Diyos, ang iyong kadakilaan. Panginoon, salamat po sa buhay na ibinigay mo sa amin, sa pagkakataon at panahon na iyong ipinagkatiwala, O Diyos. Marapatin mo, Panginoon, habang kami nandito sa lupa, ay patuloy na maging layunin namin sa aming buhay ay maparangalan ang pangalan mo. At magawa po namin, O Diyos, ang marapat at mabuti habang kami nabubuhay. Panginoon, inilagay mo na sa puso namin sapagkat kami ay binago mo na. Kaya sa oras pong ito, salamat po sapagkat ikaw ay Diyos na patuloy na nagpahalaga ng aming buhay. Kaya patuloy ka naming pupurihin, pasasalamatan, paglilingkuran, at gagawin, Panginoon, ang iyong kalooban. At hayaan mo, Panginoon, gamitin mo ang buhay na ito na maging makabuluhan at patuloy na maging kaaya-aya sa iyong harapan at sa harapan ng maraming tao. Salamat, O Diyos, pagpalain mo ang iyong mga anak na patuloy na nanalig at sumampalataya sa iyo, na ang kanilang buhay ay patuloy na gamitin mo para sa iyong pangalan, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat dahil patuloy mong ipinaunawa ang tunay na buhay. Na sa buhay na ito, Panginoon, ang maging layunin namin ay ikaw. We live, we move, we exist because of you, O God. Salamat po, Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen! 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 Palakpakan natin ang Panginoon. salihan po natin ang kabutihan ng ating Panginoon, karapat-dapat sa pagsamba. Hawak po natin ating mga kamay. Kau ang pasimula, kau ang pasimula at wakas. Diyos na umibig at nagligtas, kayang masabit lahat ng pasasalamat. Di kayang mailarawan yung katapatan, o di sa pamamagitan ng aking lakas, o sa kakayahan na nakamtan, di dahil sa Espiritu mong makapangyarihan.
magpasimula at wakas. Ang Diyos na umibig at nagligtas, di kayang masapit lahat ng Masasalamat. di kayang mailarawan. Yung katapatan, di sa pamamagitan, di sa pamamagitan ng aking lakas o sa kakayahan na nakamtan, kundi dahil sa Espiritu makapangyarihan o dadakilain ka, ibigin ka. Lahat ng pag-ibig ay ibibigay sa Diyos na nagmahal. Aking kabiguan, buong lakas na ibibigay sa Diyos na nagmahal. Kaya't karapat-dapat ka sa ating pagsamba. Sabihin niya po natin, karapat-dapat ka. Hallelujah! Karapat-dapat kang puri, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat nuwalatin ka, Jesus. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat nuwalatin ka. Karapat-dapat, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat nuwalatin ka. Karapat-dapat, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat nuwalatin ka. Oh, dadakilain ka, ibigin ka. Lahat ng ay ibibigay, lahat at aking kabiguan, buong lakas na ibibigay. Kaya't karapat-dapat, kaya't karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Sabay-sabay po tayo, karapat-dapat, karapat-dapat.